Kaya mapagpalang hapon sa lahat. Tayo po ay di-discuss po natin ito na pagwawasto ni Operio. Ito ay ang mga nakasulat dito sa pagwawasto na ito ay mula mismo sa katuparan ng mga propesiya para makilala natin sino si Opirio at ano ang kahalagahan ng mga pagwawasto na ito na kanyang ginawa sa Torah. Yan ay nakasaad din lahat dito sa mga propesiya at yan ang natupad sa kanyang pagdating. So simulan po natin ang pagbabasa dito sa kung ano ang winasto ni Opirio. Okay, si Salty. Okay, pagwawasto ni Ofirio. Ang aklat na ito ay ipinapaalam sa buong mundo na ang tinig ng silangan ayon sa propesiya ng mga propeta ay dumating na. Sa Isaiah 46 verse 11, mula sa silangan ay tinawag ko ang isang ibong mandaragit mula sa malayong lupain, isang taong tutupad ng aking layunin. Anuman ang aking binalak ay siyang magaganap. Anuman ang aking sinabi, iyon ang aking gagawin. Okay, so ito pong katuparan na ito ng sinulat ni Propeta Isaiah na mula sa silangan ay tinawag ko ang isang ibong mandaragit. Ito po ang ginampanan ng mensahero. Siya ay nagmula dito sa silangan na tinawag nating ibong mandaragit. So bakit po siya ay naging ibong mandaragit? Sapagkat binuksan niya ang diwa ng mga lahing Hebreo. Tayo po ng mga lahing Hebreo na napunta dito sa silangan na nung marinig natin ang kanyang tinig ay hindi tayo nagdalawang isip na paniwalaan sapagkat ito po ang sinasabi dito sa propesiya na ito na may darating na ipadadala ang ating may likha. So ito ay katuparan na sabi niya anuman ang kanyang layunin, anuman ang aking binalak ay siyang magaganap. Okay po. So, sunod na propesiya. Ang talatang ito ay sinuportahan ni Propeta Malakay sa Malakay 3 verse 1. Ipapadala ko ang aking mensahero bago ako. Ang mensahero ng tipan na inyong hinihintay ay darating upang ihanda ang aking daan. At ako, ang anak ni Yahawa na Alahayam, ay paririto sa kanyang templo. Yada. So, ito po ang sumusuporta sa propesiya ni Prophet Isaiah. Siya ang tinawag na mensahero. At kung itutuloy natin ang pagbabasa sa chapter ay sa verse 2 ng Malakay chapter 3, doon po sinasabi na siya ang magdadala ng tipan. Kaya po nung dumating ang ating mensahero, siya ang nagturo sa atin na tayo ay kailangang bumalik sa tipan. Itinuro niya sa atin ang covenant o ang tipan ng alahayam. So yun po ang nakalagay dyan sa propesiya ni Prophet Malakay. Isa pang patunay ng kanyang pagdating. Tuloy po natin. Si Salty. Nawala pa. Ito po. Bilang karagdagan, ang tinig ng silangan ay isang katuparan ng mga salita ayon sa aklat ni John 16 verse 13. Ngunit kapag dumating ang mensahero, ang tagapagdala ng espiritu ng tipan, gagabayan niya kayo sa lahat ng katotohanan. Hindi siya magsasalita ayon sa kanyang sarili, kundi magsasalita siya ng tanging mga bagay na narinig ninyo o narinig niya mula sa akin. At ipapaalam niya sa inyo ang mga bagay na darating. Baka may lagnat ka. Yada. Baka So, may lagnat. ito po ay talagang, ito Una ang nga, naranasan natin pinaring ng na konti. iminula tayo ng mensahero
na sa kanyang pagdating iminulat tayo sa katotohanan. Na akala natin noon ay totoo na yung ating mga pinaniniwalaan. Subalit nung siya ay dumating, ipinaliwanag niya sa atin kung paano tayo nilinlang ng mga nagtuturo ng relihiyon na yun ay pawang kasinungalingan na ipinasok sa mga kasulatan. Kaya tayo ay nalinlang ng mahabang panahon na ngayon lang na sa pagdating ng mensahero, kanyang itinuwid ang mga kasinungalingan na ito. Kaya dito po natin matatagpuan sa pagtutuwid ng Torah ang mga katotohanan na ito na inilahad sa atin ng mensahero. Tuloy po natin. Nasusulat sa unang aklat ni John 16 verse 8, kapag siya ay dumating, patutunayan niya sa mundo ang kamalian tungkol sa kasalanan, katuwiran at paghatol. Yada. So, tungkol sa kasalanan, sa katuwiran, at sa paghatol. Ito ang kanyang mga ipinaliwanag sa atin. Na sa kanyang pagdating, pinatunayan niya na talagang mali ang ating mga nilalakaran. Lahat ng ating pinaniniwalaan ay mali. Sapagkat ang itinuro sa atin ng mga relihiyon ay sapat na daw ang grasya ng alahayam. Kaya hindi na tayo bumalik doon sa mga kautusan dahil sinipa na ang kautusan dahil sapat na daw ang pananampalataya. So yun po ang itinuwid ng mensahero. Tuloy po natin. Bilang katuparan ng mga propesiyang ito, ang mga banal na aklat sa Torah ay isinaayos at itinama ng mensahero ng tipan. Tandaan, ang Bibliang Hebreo na isinulat ng mga Hebreo para sa mga Hebreo ay unang isinalin sa wikang Griego. Ang Bibliang Griego, kung saan nagmula ang karamihan ng salin ng Biblia, ay inalis ang banal na pangalan ng dakilang lumikha at pinaniwala tayo sa ipinalit na pangalan ng kanilang mga idolo o yung sinasabi nilang mga Diyos or Lord. Dahil dito, ang buong mundo ay nalinlang sa iba't ibang lebadurang doktrina ng relihiyon, lalong-lalo na ang Kristyanismo na itinatag ni Pablo, ang nagpahayag sa sarili niya bilang apostol. Ayan, Narito ang ilang oo. pangunahing punto na isinaayos ng tinig ng silangan. Unang punto, tunay na pangalan. Ibinalik ang tunay na banal na pangalan ng may likha. Sa Paleo-Hebro o orihinal na Hebreyong salita, ang purong katinig na salita ay binabasa na may patinig na A. At tandaan natin, ang katinig ay yung mga baka, da, ga. Ang patinig naman ay yung A, E, I, O, U. Pero sa Hebreo, walang patinig. Lahat ay naka-default sa tunog na A. No. At saka I lang, A at saka I. Kaya, ang tetragrammaton na YHWH ay ibinibigkas na Yahweh. Ang bugtong na anak ng Mesaya ay may pangalang Yahweh Shai, na sa Hebreo ay nangangahulugang si Yahweh ang tagapagligtas. Nilagyan ng mga Griego ng mga tuldok o tinatawag na nikud ang mga salitang Hebreo upang magsilbing mga patinig na E, I, O at U na nagresulta sa iba't ibang bigkas sa banal na pangalan. So pati ang ating lengguwahe ay nakorrupt din ng Griego. Sa salitang Hebreo, ang isang salita plus dadagdagan ng mayam, halimbawa, ay nagiging maraming salita o maramihang salita. Ibig sabihin, yung isahang salita ay nagiging maramihan pag dinagdagan ng mayam. Kaya ang ala ay isahan at ang alahayam ay maramihan na tumutukoy sa makapangyarihang ama at anak. So yung ala na tinatawag ng mga Muslim ay isahan lang. Ang alahayam naman, dinagdagan ng ayam,
Mayam ay mahigit sa isa. So ito'y dalawa. Sa atin ay duality tayo. Yun ay binubuo ng ama at ng anak. Okay. Pinanatili rin sa aklat na ito ang mga wastong pangalan sa English upang maging alinsunod sa version sa English sa lahat ng aklat sa Torah. Mapapansin sa ibang mga bersyong Tagalog, ang mga pangalan sa English na nagtatapos sa tunog na ya ay isinalin sa Tagalog na may tunog na S. Gaya ng Messiah ay naging Mesiyas. Ang Elijah naging Elias. Jeremiah ginawang Jeremias. So mapapatanong tayo, bakit ginawang tunog S ang mga major pangunahing karakter sa Biblia na hindi naman nila ginawa sa mga minor characters. So ginawa natin ng mensero ay niretain ang mga English names o proper names or pangalan. Isa pang punto ay ang kronolohiya. Niayos ang mga aklat ayon sa panahon ng pangyayari. Ang aklat na ito ay maaaring basahin bilang isang aklat ng kasaysayan na nagsasalaysay ng mga tunay na kaganapan. Maging ang mga kabanata sa aklat ng Jeremiah at Maccabees ay isinaayos ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. So pag basa tayo ng so ibang-iba ang aklat ng Maccabees at ng Jeremiah sa ibang version ng Biblia dahil iyon ay inisinaayos ayon sa pagkakasunod-sunod na pangyayari. Okay, isang puntos pa ay ang karagdagang aklat. Idinagdag ang mga aklat ng Maccabees at Judas Iscariot. Inilalarawan sa aklat ng Maccabees ang pakikipaglaban ng tribo ng Juda o mga Hudyo sa mga mananakop na dayuhan. May ilang kabanata ang tinanggal at isinaayos ayon sa kronolohiya. Ang lahat ng salin ng aklat ng Judas Iscariot ay naglalaman ng mga blankong parirala at mga nawawalang linya. Minabuti na punuan ang mga nawawalang parirala na ayon din sa mga nasusulat sa ibang aklat sa Torah. So, idinagdag yung Judas Iscariot na nung makita nila mula sa Qumran Cave, yung sulat tungkol kay Judas, ay maraming sirang parte. So, maraming blanco, pero sinubukan nilang i-translate ito sa English, sa iba-ibang lengguwahe. At na-decipher nila na maraming blanco. Pero sa aklat na ito, pinunuan yon ayon sa mga turo ng mensahero at sa mga ibang aklat sa Torah para maging buo ang istorya. Ang isa pang punto ay ang pagtanggal sa lebadura. Ang 13 kasulatan ni Paul o Pablo ay hindi isinama sa aklat na ito dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, ang kanyang sinalungat ang mga kautusan at mga katuruan ni Haring Messiah Yahawashi. Sa Colossians 2 verse 11, ipinakilala ni Paul ang doktrina ng iniligtas ng grasya o saved by grace. Sa Ephesians 2 verse 8 na salungat sa pagsunod sa tipan. Unang aklat ni John 14 verse 15. So hindi na natin babasahin dito ang mga verses na yan kasi sobrang hahaba. Overview pa lang natin to. Pero ang mga manonood o makikinig, pwede na lang saliksikin ang mga verses na yan. Kasi yung iba dyan, tulad ng unang aklat ni John, ay na-retain naman siya. Yung pangalawa, sinalungat niya ang Messiah at iniangat ang kanyang sarili sa lahat. Ito ay matatagpuan sa 2 Thessalonians 2 verses 3 to 4. Tinawag niya o ni Paul ang kanyang sarili na ako ang iyong ama. Sa 1 Corinthians
4 verses 14 to 15 na kalapastanganan ayon sa Bisaya sa Matthew 23 verses 8 to 10. Pang-apat, ipinahayag ang sarili bilang apostol. 1 Corinthians 1 verse 1. Ngunit 12 lamang ang mga apostol ng Bisaya hanggang sa siya ay umakyat sa langit. Panglima, kung bakit tinanggal natin ang mga aklat ni Paul, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa iba't ibang pagkakakilanlan gaya ng mga sumusunod. Sa una, isang Israelita mula sa tribo ni Benjamin. Ito ay matatagpuan sa Romans 11 verse 1. Pangalawa, isang Pariseo. Siya daw ay isang Pariseo mula sa lahi ng mga Pariseo sa mga gawa 23 verse 6 o Acts 23 verse 6. Siya din daw ay isang mamamayang Romano sa mga gawa 22 verses 25 to 28. Siya daw ay isang Herodion. Ito makikita ito sa Romans 16 verse 11. Alalahanin na si Haring Herodes na nagtangkang ipapatay ang Mesaya na ipinanganak sa Bethlehem. Si Haring Herodes, yun ang tinatawag ng mga Herodion, yung mga tagasunod o lahi ni Haring Herodes. Si Haring Herodes ay hindi Hudyo, kundi isang Pariseo. Basahin din ang mga salaysay sa 2 Chronicles upang lubos na maunawaan ang dugong pinagmula ng mga Pariseo. Sila ay Kenites o Canaanites na nagmula naman sa lahi ni Cain. So dito siguro nagmula ang salin ng priest sa Tagalog na pari. Actually, mga Pariseo. Ang lahat ng mga katotohanang nabanggit sa itaas ay nagpapatunay lamang na si Paul ay ang anak ng kapahamakan o sa English ay tinatawag na son of perdition. Inalis din ang dalawang sulat ni John Prebeister na isang alagad ni Paul. O yung mga letters of John, yung second, particular yung John 2 and 3, letters of John 2 and 3. Isa pang mga binago na mensahero ay ang mga salinlahi. Binigyang halaga sa aklat na ito ang mga talaangkanan o genealogies o salinlahi na pinagbawal ni Paul na saliksikin. Ito ay makikita sa Titus 3 verse 9 at Timothy 1 verse 4. Nakipagtipan ng alahayam sa kanyang piniling lahing Hebreo na mga anak ni Jacob. Actually, ang lahing Hebreo ay nauna pa sa lahi ni Abraham, pero sa mga Hebreo, ang pinili niya talagang dugo ay ang mga anak ni Jacob na tinawag na Israel. So ang mga anak ni Jacob Israel ay tinatawag ng mga Israelita. Sa panahon ng Mesaya, ang lahing Hebreo, partikular ang tribo ni Juda na tinatawag na Hudyo, ay nahaluan na ng ibang lahi. Kaya ang sino mang nais pumasok sa tipan ng alahayam ay kailangang magpabautismo sa tubig sa tunay na pangalan ng Ama at ng Anak. Isa sa mga binago sa akyat na ito ay ang mga teritoryo sa daigdig. Tinukoy sa aklat na ito ang kanya-kanyang teritoryo ng tatlong anak ni Noah na dapat nilang ariin sa habang panahon. Ayon sa aklat ng Jubilee, matapos ang delubyo, hinati ni Noah ang lupain sa mundo na may mga palatandaan bilang mga hangganan. Malinaw na isa sa mga dahilan ng kaguluhan sa geopolitics ay ang pananako ng lahi ng isang anak sa teritoryo ng kanyang mga kapatid. Isa pa ay ang mga tanda. Inihayag ng mensahero ng Parvaim, ibig sabihin ng Parvaim ay Orient o Silangan, ang mga kahulugan ng ilang mga simbolo at mga talinhaga na nasusulat dito. Sa pamamagitan ng mga paglilinaw or annotations, magiging madali para sa lahat
maging sa mga bata, ang maunawaan ang kabuuang konteksto at mga katotohanang napapaloob sa Torah. Isa pang puntos, paghahandog, kapistahan at bagong buwan. Ibinalik ng mensahero ang 7 kapistahan na iniutos ng alahayam sa pamamagitan ni Moses na dapat nating gunitain. Binigyan din ang pamamahinga sa araw ng Sabat at selebrasyon sa bagong buwan. Isinaayos din ng mensahero ang mga tamang pamamaraan ng iba't ibang klase ng paghahandog. Isa pa ay ang 10 kautusan. Itinama sa aklat na ito ang 10 utos na pinagputol-putol sa mga Kristiyanong bersyon ng Biblia. Ito ay mababasa sa Exodus chapter 20. Mga pangunahing tipan. Binibigyan din sa aklat na ito ang mga pangunahing tipan na ibinigay ni Yahweh sa kanyang piniling bayan. Ang ating mga ninuno na mga Israelita. Pag sinabi kasing bayan, hindi lang yun ang lugar, kundi yan ay lupon ng mga tao o lahi. Ayan ang bayan. So, ang piniling bayan, pag piniling bayan, ang ibig sabihin ay ang lahi ng mga Israelita. Ang tipan kay Noah, ang unang tipan, ang alahayam ay nangako na hindi na niya muling gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. Ito ay matatagpuan sa Genesis 9:16. At tuwing lilitaw ang bahaghari sa mga ulap, makikita ko ito at aalalahanin ang walang hanggang tipan sa pagitan ng alahayam at lahat ng bawat uri ng nilalang na buhay sa ibabaw ng lupa. Genesis 9:16. Okay. Ang pangalawang tipan kay Abraham, gagawin kitang isang napakalaking bansa. Ito ay Genesis 12 verses 1 to 3. At ang pagtutuli ay isang tanda sa pagitan ko at sa iyo. Genesis 17 verse 11. Ang pangatlong tipan ay kay Jacob. Hindi ka natatawaging Jacob, kundi Israel. Ito ay sa Genesis 32 verse 28. Sa pamamagitan mo at ng iyong inapo ay pagpapalain ang lahat ng lahi. Tandaan mo, kasama mo ako at susubaybayan kita saan ka man mapunta. Genesis 28 verses 14 to 15. Ang pang-apat na tipan ay kay Moses. Ang 10 pangunahing kautusan ay ibinigay sa mga Israelita. Ito ay paglabas nila sa Egypt. Kung susundin ninyo ako at ang aking tipan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo ay aking itatangi. Ito ay sa Exodus 19:5 to 6. Ang panglimang tipan ay kay Levi. Ano man ang may tabi mula sa mga banal na handog na dinadala ng mga Israelita kay Yahweh ay aking ibibigay sa iyo, sa iyong mga anak na lalaki at babae bilang iyong bahagi magpakailanman. Ito ay ang walang hanggang tipan ng asin. Ang tipan ng asin kay Yahweh sa iyo at sa iyong salinlahi. Mababasa 2 Leviticus 18 verse 19. Ito, ang pang-anim na tipan ay ang kay Haring David. Ako ay maghihirang mula sa iyong mga anak na halili sa iyo at aking itatatag ang kanyang kaharian magpakailanman. Sa 2 Samuel chapter 7 verses 8 to 16. Ang trono ni David ay hindi mawawalan ng hari kailanman para sa mga Israelita. Jeremiah 33 verse 18. At si Yahweh, ang alahayam, ay ipinagkaloob kay David at sa kanyang angkan ang pagiging hari sa mga Israelita magpakailanman sa pamamagitan ng tipan ng asin. Sa 2 Chronicles 13 verse 5. At ang ikapitong tipan, ang tipan ng Mesaya sa mga Israelita na kanyang
mana. Muling itayo ang makalangit na kaharian at hanapin ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ipagkakaloob din sa iyo. Ito ay matatagpuan sa Matthew 6 verse 33. Isa pa, ang kanyang pangako, isusulat ko ang aking tipan sa kanilang puso at isipan. Ako ang kanilang magiging alahayang at sila naman ang aking magiging bayan magpakailanman. Mga Hebreo 8 verse 10. Ang sino man na sa akin ay makipagtipan sa pamamagitan ng bautismo at susundin ang lahat ng kautusan ay siyang tunay na nagmamahal sa akin. Ang sino man na nagmamahal sa akin ay mamahalin ng aking Ama at mamahalin ko rin sila at ipapakita ko ang aking sarili sa kanila. Ito ang unang aklat ni John 14 verse 21. So yan ang 7 tipan, pangunahing tipan na binigay ng alahayang sa kanyang piniling bayan, ang mga Israelita. Isa pang puntos, pwede po kayo magtanong or mag-komento habang daan. Deklarasyon ng bagong panahon. Taong 2023, ang 2023 taon, ang idineklara ng mensahero ng tipan bilang panimula ng bagong panahon or new era. Ito din ay isang taon ng pamamahinga o isang Sabbath year. Base sa 1960 Year of Africa, ang paglaya ng 17 bansa sa Africa, ito ay malinaw na marka ng taon ng Jubilee. Pangpito na ikapitong, ano po ba ang Jubilee? Ito ay ang pangpito na ikapitong taon ng pamamahinga. Ayun, so every 49 years, 7 times 7 ay 49. So, noong 1960 ay taon ng Jubilee. Makikita niyo po, kung i-google niyo ang Year of Africa, ito ay matibay, malinaw na marka ng taon ng Jubilee. Ito ay nakalkula base naman sa araw na nakaukit sa Laguna Copper Plate na natagpuan sa lawa ng Laguna. So dito sa Ophir, natagpuan ang Laguna Copper Plate, kaya na-trace back nila, nakalkula nila kung kailan ang taon ng Jubileo o Jubilee. Isa pa sa mga idiniin ng mensahero ay ang pangunahing tema. Ito ay idinecode ng mensahero. Ang pinakatema ng buong Torah mula Genesis hanggang sa Revelasyon ay matatagpuan sa Genesis chapter 3 verse 15. Nasusulat, at maglalagay ako ng puot o galit at pagkamuhi sa pagitan mo at ni Adama, sa pagitan ng iyong lahi at ng kanyang lahi. Babayuhin mo ang kanyang ulo. Ito ay nangangahulugan ng gobyerno at o pamunuan. At hahampasin niya ang iyong buntot. Ito ay ang relihiyon, mga huwad na propeta ang kahulugan. At tandaan na ang kausap ng alahayam dito ay ang ahas, ang reptile na tumukso sa sa ating nuno ng si Lolo Adama at Lola Hawa. Kaya naman bilang pangkalahatang ideya, ang puot sa pagitan ng binhi ng mga ulupong at binhi ng lalaki ay ang pinagmulan ng alitan ng mga bansa o geopolitical conflicts mula pa sa mga sinaunang panahon. Ang sumpa ay hindi maiiwasang maganap sa pandaigdigang sakuna. Tanging ang mga bansa at mga taong nakakaunawa at sumusunod sa mga tagubilin ng mga propeta ang makakaiwas sa kalunos-lunos na katapusan na nakasaad sa aklat ng Revelasyon. Ito ay sa sulat ng Eupherio, ang tinig ng silangan, the voice of Parvaim. Yada. Hindi mo na inilagay yung ano dito, yung author? Ngayon, kayo, meron kayong mga tanong? Susunod ko yung sino si Eupherio.
Operio. Kung wala kayong mga komento, isunod natin yung sino si Ofirio. Tandaan ha, tanging ang mga bansa at mga taong nakakaunawa at sumusunod sa mga tagubilin ng mga propeta, mga tunay na propeta na nakasaad dito sa Torah, ang makakaiwas sa kalunos-lunos na katapusan na nakasaad sa aklat ng Revelasyon. So, si Pablo po ay hindi propeta. Sino pa ba yung mga sinasabi nilang propeta pa? Ang mga sinusunod sa panahon nito. Hindi po sila mga propeta, mga false prophet. Sino si Ofirio? Mga kapatid, meron po ba kayong tanong o karagdagan para sa mga makikinig o manonood? Siguro malinaw naman na naipaliwanag dito sa lahat ng ating mga nabasa ang katotohanan at kung ano ang binigyang diin ng mensahero. Okay, so kung ganoon, proceed po tayo. Sa sino si Ofirio, pwedeng paki-share screen po yung sino si Ofirio, sis? Teka ha. Wala bang pagbabago doon? Wala pa po sis, pero kung cut mo muna yung muna natin ang recording. Naka-off na ata ang ating recording. O tama. Teka.